Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arnel again, and sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay napapanahon. Bakit napapanahon? Kasi lahat tayo ngayon ay apektado ng ekonomiya. Paano tayo makasurvive sa pandemic na nararanasan natin ngayon? And this pandemic is a global crisis. Tayo bilang individual, ano naman yung magagawa natin sa sarili natin para makasurvive tayo sa ganitong klase ng crisis? So, napaka-pambihira na naman pagkakataon na naimbitahan natin si Sir Edwin. Kung naalala nyo dito sa kung nakikita nyo yung video ko ngayon, siya yung nag-share din sa atin ng kanyang piggery business sa Pilipinas do sa Batangas. So ngayon, nabanggit niya dati na aside from doing that business, nagtuturo din siya ng financial literacy, lalong-lalo na sa mga OFW around the world. And ngayon, pinaunlakan ulit na tayo ni Sir Edwin na para magkaroon ng kaalaman tungkol sa financial literacy. Specific na kanyang ibabahagi ngayon ay tungkol sa emergency fund. Hi sir, good afternoon. Gandang hapon, magandang araw sa iyo, Arnel, at sa iyong taga-subaybay at sa mga posibleng makapanood ng iyong vlog. Maraming salamat, sir. Sir, dahil nga nabanggit mo dati na ikaw ay isa sa mga advocacy mo ay magturo ng financial literacy, lalo-lalo na doon sa mga OFW na para naman pag-uwi nila, they know how to manage, or habang nandito pa sila sa Saudi or sa abroad, they know how to manage their money, yung kinikita nila sa abroad. Kasi maraming ang percentage, or medyo malaki yung percentage ng mga Pinoy na umuwi na halos wala ding naipon. So, can you tell us, sir, yeah, sir. Actually, Arnel, hindi lang para sa mga OFW na uuwi, kundi as soon as possible, yung mga bagong mga OFWs natin, when it comes to talking about emergency fund, dapat ito ang unang-unang ma-build nila before spending for anything, or along with spending with other things. Dahil nga na-highlight itong issue na to sa panahon ngayon ng pandemya, nakita yung kahalagahan ng emergency fund, dahil nakita natin na let's be specific, sa Pilipinas na maraming mga kababayan natin ang umaasa sa government amelioration program. Meron din naman na kahit mga OFW, yung mga no work, no pay, naranasan din nila na humingi ng tulong sa ating mga kababayan. In the absence of those tulong, papaano na lang kung hindi natin napag-isip o hindi tayo nakapaganda sa mga panahon ng pangailangan. So that's why it is important to build an emergency fund. Okay, sir. Sir, what is emergency fund? Can you give us what is the purpose, or what is this? Abay, ewan ko. Okay. Para hindi naman po natin. May masyado formal. Emergency fund ay amount set aside to be used if and when the unexpected, of course, yung mga hindi mo inaasahang mga pangyayari na darating sa iyong financial na pamumuhay. So, yung portion ng iyong regular na kinikita ay nagsiset aside ka to build your emergency fund. Sometimes, nire-ito na uncertainty fund or rainy day fund. Yan. So, kahit anong tawag dyan, so, fund na gagamitin for unexpected events. It could be needing a water pump to repair, accidental injury resulting to unforeseen medical expenses, or job loss, therefore reducing your income. Okay. So, as an individual, sir, halimbawa ako, bakit kailangan ko ng emergency fund? As I think nabanggit mo na yung ilan doon, what is the importance for me as an individual? Lahat ng mga tao kailangan ng emergency fund. It's that simple. Everybody needs an emergency fund. Everybody needs a reserve stores of cash that they can rely on
kapag dumating yung panahon ng pangangailangan na wala ka agad matatakbuhan. Mahirap naman kasi yung tumatakbo palagi sa ibang mga tao eh. It's your personal responsibility because it's your personal needs. So think about those activities and set aside whatever you can. Events may be unplanned, but you can create a plan that will help you deal with them. Kagaya nung nabanggit ko kanina kung ano yung mga example. The better prepared we are, of course, the better equipped we are to deal with things. Cannot prevent unexpected, but you can hopefully soften the impact of those unexpected expenses. Okay, nandun na ako sa gusto ko nang mag-build up na aking emergency fund. So, magkano naman yung aking kakailanganin para masabi kong okay, I have enough emergency fund? Oo. Ganito yung pag-compute or pagtatalaga ng iyong emergency fund. General recommendations, dun tayo sa general recommendations. Okay, sir. Ranges from 3 to 6 months of leading expenses saved up for this purpose, for emergency purposes. But for the case of OFWs, my recommendation is minimum 6 months of living expenses. Pag sinabi natin living expenses, yun yung i-determine mo, yung basic living expenses, which are the essentials, the things you need to survive. Ano ba yun? Di ba yung food, shelter, clothing, so yung and medical expenses. So yung lalaro doon, yung mga non-discretionary, yung hindi mo pwedeng hindi gastusin. So, does your household rely on more than one source of income? So you can make the best guess on how long you may need to cover those expenses. But I said, for OFWs, minimum 6 months. And then sa Pilipinas, pwede namang 3 to 6 months. 6 months, I guess it would be a better measure on building your emergency fund. Keep in mind that the amount you think you need to have in your emergency fund can never be precisely known. So it's always be your estimate of what you think is more likely to happen. Determine your basic needs for daily basic needs. So, mga 6 months nun. Iba-ibang size ng family. Kung ikaw ay mag-asawa lang kayo or isang anak ninyo, dalawang anak ninyo, kung nakatira kayo sa city, kung nakatira kayo sa rural areas. So, iba-iba. Okay. So, emergency fund. Okay. Thank you, sir. How about, paano ko naman sisimulan to? Let's say, ngayon, halimbawa, wala akong fund pa kahit 5. So, ano naman yung ma-recommend mo? How can I start this? Unang-una, siguraduhin mo na may trabaho ka. Or may kinikita ka. Para may ma-save ka. You must have a source of income. Alright. Para yung simplest way is to specifically allocate a portion ng iyong buwan ng kita to an emergency fund account. Okay. It must be a separate account para hindi mo siya nagagalaw sa usual expenses mo or yung mga impulse buying mo para hindi mo siya magalaw. So this account should only be used for emergencies. Yun yung kanya, kaya nga sinabi mo siyang emergency fund. Ang pagkikita ng kaibigan na matagal mo nang hindi nakita doesn't qualify to emergency expense. Na pwede mo sabihin na, ay, emergency ito, ngayon ko lang nakita ang kaibigan ko, therefore may I withdraw from my emergency fund. It doesn't include that. So make it easy to deposit. Pwede naman sa mga OFW by online account-to-account transfer kung meron silang online banking. Or sa Pilipinas pa lang, arrange ang auto-transfer with the bank. Pwede namang i-arrange sa bank yan na for 6 months, ganito yun, or for 1 year, ganitong fixed amount from my current account to this emergency fund account or another account. So make sure the deposit is consistent and regular until the target amount is achieved. So kung gusto mong madisiplina, edi doon ka sa auto transfer, i-arrange mo yun. Pero kung ikaw naman yung tao na mayroon ng nabuo na disiplina sa sarili, na kapag ka nag-commit ka, masama yung pakiramdam mo kapag ka hindi mo siya ginagawa or natupad.
So, maganda yon. So, make sure na regular para maging active. So, take advantage. Halimbawa, merong annual bonus or may mid-year bonus. Sa Pilipinas, meron na yata mga mid-year bonus. Naman sa overseas, may annual merit bonus, ganyan, para may binibigay ang mga companies as an example. Or a part-time commission na nakuha mo dahil may tinulungan ka na magbenta ng huwag lang karangalan, to shorten the time of building the fund para mas maging maigsi. Kasi may target ka eh. Importante yun Dapat may target ka. Yung kung ano yung target mong amount ay importanteng alam mo or naisulat mo para monthly on a regular basis na monitor mo na I am 30% there, I am 50% there, I am 8% there, I am almost there. Parang gano'n. So, monitor mo. So, ibig sabihin talagang kung na-determine mo na yung emergency fund na kakailanganin mo, you have to set that as a target. Tapos, on a regular basis, kailangan ay maglagay ka doon hanggang sa ma-achieve mo yan. Oo, hindi naman ibig sabihin, halimbawa, Arnel, nagkaroon ng issue along the process of building the fund. Hindi naman yun sasabihin fixed na, for example, 5,000 per month. Tapos, may natira ka lang na 2,000. Tapos sasabihin mo, ay, hindi ko to pwedeng ilagay kasi 2,000 lang. No, dapat ilalagay mo pa rin siya. Kumbaga man may discipline. May discipline tayo sa pag-build up ng emergency fund. Consistency. Okay. Consistency. So parang lumalabas na dapat mayroon kang dalawang bulsa. Isang bulsa ang pang regular mong panggastos, isang bulsa ay nakalaan sa emergency fund, and yung emergency fund ay kailangan nandyan lagi. Actually, maraming bulsa ito. Pagka natutunan sila ng mga financial literacy sa mga susunod na mga pagkakataon, kung magkakaroon tayo ng mga pagkakataon, makikita nila na yung mga bulsa, kumbaga sa pantalon, hindi lang naman dalawa ang bulsa ng pantalon mo, di ba? Meron kang secret pocket, na mukhang kaliwakan. Marami sa pantalon. Oo, at minsan yung iba, yung brief, may bulsa rin. Meron ba? Wala pa ako nun. Baka narinig ko yan. Okay, sir. Okay. Meron din kasi tayong mga kapwa Pilipino na talagang yung kinikita nila sa pang-araw-araw ay enough lang din dun sa kanilang panggastos din araw-araw. Parang in and out lang. Yung pang-save talaga na sinasabi natin ay maaring hindi nila maging priority on a daily basis. Kasi nga, ubos na ubos yung kumbaga sakto lang. Kung kumikita sila ng let's say 500 and the expenses is 500 also on a daily basis, paano, how they can deal on that? Kumbaga, how to build up in that situation? At tatandaan natin na emergency always occurs to any person at any point in time. Hindi mo inaasahan niya. So, kapag nandun ka sa katotohanan na yon at tinanggap mo na may katotohanan na during my lifetime, may mga emergencies na mga mangyayari. Pag tinanggap mo yan, ay syempre, gagawan mo ng paraan. No matter how long it take you to get there, you must work on it. So, kahit gaano kaliit, something is better than nothing. Okay. So, start with even a very small amount, but you have to make it regular. Yun ang sinasabi ko. Para hindi tayo pumasok doon sa sinasabi natin mga Pilipino na sakana. Mahirap yun eh. Mahirap yun. Dapat kahit maliit na amount, make it a regular habit na maglagay ng para sa iyong emergency fund. One way is to look at your expenses. Kasi sinabi mo kanina, 500 ang kita, 500 din ang gastos. I don't know if it is 500,000 or $500 ang sinasabi mo. For the sake of argument, 500, whatever. Look at your expenses and see if you can find any savings from there. Kasi akala natin wala ng chance doon sa mga existing expenses na magkita ng way how to lower it, paano pababain, paano bawasan. Not necessarily hindi bumili, kundi baka may mga choices ka na po pwedeng mas mura or may sources na pwede
mura. Cutting back on expenses even temporarily can help build the emergency fund. Yung mga hindi naman essentials, yung pwede kang mabuhay na wala pero regular mong ginagastos, pwede mong bawasan yon para ikaw ay makabuild ng iyong emergency fund. Kung naglo-load ka ng 100 per month, try your best to make it just 50 pesos. Kasi dati naman wala namang call and text and call So pwede sigurong bawasan yun for the sake of. And also by giving up something in a few months will provide sort of mind when emergencies arrive. So sometimes pinapayo natin na be aggressive para mabilis mong mabuo ang iyong emergency fund. Kung may pagkakataon, gawin mong agresibo para mawala na yung issue na wala ka pang emergency fund. Alright. Basta ang importante talaga ay magsimula kahit maliit. Dahil at saka may kasabihan na earning a lot of money is not the key to prosperity but how you handle it really. Alright. Minsan nga yung malalaki ang kita, masyadong ano bang tawag doon? Kung sa Tagalog bulagsak, hindi tinitingnan yung mga pinagkakagastusan. Yun lang, parang ganoon lang sila. Kumbaga man really how you handle what you earn. Okay. Kumbaga man, kung ikaw ay malaking kinikita, medyo malaki din ang nagigas. Bakit kaya ganon? Nung maliit ang kita, kasya naman. Pero nung malaki kita, minsan hindi rin kasya. Parang lumalaki yung cost of living? Nag-adjust. Parang, alam mo, kasama sa sa ugali natin mga Pilipino Kapag ka nakaangat-angat, isasabay iangat ang mga kagastusan kahit hindi naman kailangan. Minsan, yung mga lumaki ang kita, lumaki rin ang utang. Samantalang yung kukunti ang kita, ingat na hindi makautang. Yan yung karamihan sa Pilipino. Isa na ako doon. Okay. So tatandaan dapat W na we're not forever be working overseas at may hangganan ang kakayanan nating magtrabaho at kumita. Whether overseas o sa ating sariling bansa. Okay. Guys, napakaganda ng talakayan natin ngayon. Napaka-timely ng ating topic ngayon with Sir Edwin kasi tayo lahat ay dumadanas sa ngayon ng global crisis at lahat tayo ay apektado, Pilipino ka man o ibang lahi. Global yung ating nararanasan ngayon at ngayon talaga natin kailangan na malaman ang ganitong klaseng financial literacy, lalo na yung pag-build up ng emergency fund. Actually, kung meron tayong emergency fund, yes, sir. It's a wake-up call for all. Yeah. Actually, kung meron tayong emergency fund sa ating bulsa before pa nag-pandemic, hindi tayo masyadong makakaranas ng ganitong financial crisis. To summarize yung mga na-discuss natin, emergency fund, kapag meron ka, will reduce your stress. Nakita naman natin kung gaano kahaba ang pila ng mga umaasa sa gobyerno. Also, you will have a room to breathe in case of emergency situation like this pandemic. And also, you will help the government to save its money for all other projects. Kasi nangyayari, nababawasan ang pondo ng bayan dahil sa kakulangan ng sapat na halaga ng ating mga kababayan para lamang mairaos yung araw-araw na pangangailangan. So that's very important. It encourages you to practice good budgeting. So kung nagbubuo ka ng emergency fund, may awareness ka kung paano ka mag-budget ng iyong kinikita. Marami naman sa atin may alam ito lalo na ng mga ginang ng tahanan. But it's just to guide them on ano ba ang mga kailangang pag-ipunan. Hindi pinag-iipunan yung pagpunta sa restaurant sa katapusan ng buwan. Huwag yun. It's really kung ano yung nagmamatter, kung ano yung mga important. So setting aside small amount of money regularly will develop a skill in budgeting. And you also avoid going into debt. Kasi sigurado ako hindi sapat yung tulong na ibigay ng gobyerno, kaya yung iba dyan, yung iba sa ating mga kababayan,
dahil sa pangangailangan at really hindi kapritsyo, ay kailangang mangutang sa mga either debt or kamag-anak na meron. So it results to debt at sa utang. So remember to keep your money as liquid as possible. Hindi po pwedeng naka-time deposit ang emergency fund kasi you'll never know when emergency will strike. So siya ay dapat ay nasa, the best is money market para anytime, money market account or savings account. Pero money market is maganda para naman mas malaki-laki yung interest na pwedeng kitain ng fund. Reasonable amount of emergency fund, sabi natin kanina, sabihin na natin 6 months worth of your cost of living. Ibig sabihin yung essential expenses mo, multiply it by 6, that is your emergency fund. You don't know what will happen in the future. So God is not happy to see His children sufferings due to negligence dahil sa ating kapabayaan or yung poor handling natin ng ating finances. Yan. So hindi gusto ng yan. Therefore, you have to be ready financially in case emergency occurs. If I may quote Arnel, no? According to Proverbs chapter 27 verse 12, a prudent person foresees danger and takes precautions. So the simpleton goes blindly on and suffers the consequences. So dapat ingatan natin yung pag-handle ng ating stress at mayroong paghahanda. Kasi kung sa bagyo may biso sa atin na paghandaan, so dapat yung mga other emergency cases ay pinag-handle natin financially, hindi lang emotionally. No? Yeah. So ibig sabihin, sir, ang emergency fund hindi pwedeng siyang i-invest sa stock market because as you mentioned, it should be liquid as possible. In the stock market or in the long-term investment kasi hindi mo nga alam kung kailan mangyayari yung emergency. Okay. Thank you very much, sir, sa napakagandang topic natin ngayon at saka sa gandang ibinahagi mo para sa atin, lalo na sa mga kapwa nating Pilipino. Napakalaking tulong ng mga ganito na napapakinggan nila ng libre o napapanood nila ng libre sa YouTube. Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay bago sa channel na ito, sana ay subscribe mo yung aking channel para mas marami tayong topic na mga ganito with Sir Edwin. At maraming salamat sa oras mo. Welcome. Thank you, bye-bye.